Gusto ng Diyos na sumusunod ka ng buong puso. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Gusto ng Diyos na sumusunod ka sa Kanya. Ito ay isang simpleng katotohanan na sigurado ay mag-a-agree ka. Ngunit alam mo ba na may mga partikular na paraan kung paano niya gustong sumunod ka? Isa na rito ay ang pagsunod sa Kanya ng buong puso. Ayaw ng Diyos na mamili ka lamang ng mga utos na gusto mong sundin. Gusto niya ng buong pagsunod mula sa iyo. Sabi sa Psalm 119 verse 4, Lord, You gave your orders to be obeyed completely upang sundin ng lubusan completely. Para makasunod ng lubusan sa Diyos, kailangan mo maintindihan ang dalawang katotohanan. Una, God's standard of right and wrong has never changed. Ang pamantayan ng Diyos tungkol sa tama at mali ay hindi nagbabago at hindi ito magbabago kailanman. Nagbabago ang kultura, nagbabago ang opinyon ng tao, ngunit ang katotohanan ay hindi nagbabago. Kung mali ang isang bagay 10,000 years ago, mali pa rin siya ngayon. Kung tama ito noon, tama pa rin ito ngayon. Ang katotohanan ay walang hanggan. Ang pangalawa, God has a bigger perspective than you do. Ang Diyos ay may mas malawak na pananaw kesa sa atin. Nakikita niya ang mga bagay na hindi natin nakikita. Kapag sinubukan mong tignan mula sa pananaw ng Diyos, para itong langgam na sinusubukang makita ayon sa iyong pananaw. Hindi ito mangyayari. Hindi natin kayang makakita katulad ng pananaw ng Diyos. Kaya kailangan natin siyang pagkatiwalaan. Sabi sa James 4 verse 11, Your job is not to decide whether God's law is right or wrong, but to obey it. Hindi raw natin trabaho kung mag-decide kung tama ba ang utos ng Diyos o hindi. Ang trabaho natin, ang job description natin ay to obey it. Ang pinakamatandang tukso sa tao ay ang pagdududa sa salita ng Diyos. Nang kausapin ni Satanas si Eva sa halamanan ng Eden, sinabi niya, Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Yan po sa Genesis 3 verse 1 ng New International Version. Kapag ikaw ay natutokso, sinisikap ni Satanas na guluhin ka sa kaparehong paraan. Naiisip mo, alam kong sinabi ng Biblia na huwag itong gawin. Pero, para ba talaga sa akin to? O kaya naman nagtatanong ka sa sarili mo, talaga bang sinabi ng Diyos yun? Tulad ng ginawa niya kay Eva, tutoksohin ka ni Satanas ng pagdudahan ang salita ng Diyos. At kapag natutokso kang magduda, alalahanin mo ang dalawang katotohanan. Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos at mas malawak ang pananaw ng Diyos kaysa sa iyo. Kailangan mo lang magtiwala at sumunod. Think about this, my friend. What does it look like to obey God completely? How might that challenge your daily routine or frequent choices? Ano ba ang itsura ng pagsunod sa Diyos ng buong puso? At paano naman ito makakaapekto sa iyong pang-araw-araw na gawain o mga desisyon, palaging desisyon na ginagawa mo? Just think about that.
Pangalawa, how do you face the same kind of temptation that Eve faced in the Garden of Eden? Paano mo nararanasan ang parehong tukso na kinaharap ni Eva doon sa halamanan ng Eden? At ang panghuli, think about this, my friend. What part of God's Word have you been doubting? Yung bahagi ng salita ng Diyos na nagdududa ka o pinagdududahan mo. What would it look like to trust and obey Him? Ano ba ang magiging itsura ng pagtitiwala at pagsunod sa Kanya? Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.